deny it. Ang trouble, it keeps on coming sa mag-asawa. Katulad din ng kasama yun sa paglago ng pagkatao. Matapos magsampa ng criminal case laban kay Cesar Montano, ang asawang si Sunshine Cruz noong Martes, mabilis na sumagot ang kampo ng aktor. Ayon sa abogado ni Cesar na si Joel Ferrer, rehash ang nilalaman ng reklamo na di umano'y nakapaloob din sa Petition for Temporary Protection Order na isinampa ni Sunshine last week. Nauna nang ibinasura ng korte ang naturang petisyon. Mariinding itinanggi ng aktor ang bintang na pang-aabuso, pisikal man o verbal, laban kay Cesar. Of the sexual abuse being leveled against his client, Ferrer said, and we quote, "The marital rape Cruz is alluding to is simply preposterous," unquote. Ang totooan niya, mismong si Sunshine pa ang nag-imbita kay Cesar upang mag-dinner noong Mother's Day kasama ang kanilang mga anak. Sa bahay din daw ng aktres nagpalipas ng gabi si Cesar. Umuwi ito kinabukasan at maayos pang nagpalitan ng text messages ng mga sumusunod na araw. Naniniwala si Attorney Ferrer na ang ginawang paghahabla ng aktres ay may kaugnayan sa naisin nitong mapawalang bisa ang kasal nila ni Cesar. Samantala noong Huwebes, August 16, nagharap sa korte ang mag-asawang Cesar at Sunshine. It was a reunion of sorts for the Montano family dahil isinama ng aktor ang 3 nilang anak na babae. 2 separate petitions na isinampa ng aktres ang dininig ng 2 hukom sa Quezon City RTC. Una, ang Petition for Permanent Protection Order o PPO na hiniling ni Sunshine dahil sa umano'y patuloy na pagbabanta at panghaharas sa kanya ng asawa. Mayroon kang ganyang klaseng asawa, kikipag-settle ka? Ikaw, tinatanong. Kaya nga, kaya mo bang tanggapin pa yung ganyang klaseng tao? Wala siyang feeling of remorse, walang feeling of regrets. Saka inaaway mo yung dapat mahalin mo, di ba? So that means you're not capable of loving. Kaugnay ng petition for PPO, pinagsusumite ng judge ng position paper ang 2 kampo. Muli silang maghaharap sa isang pagdinig sa 2 ng Setyembre. Nagharap din ang estranged couple sa hearing kaugnay naman ng petition for habeas corpus na inihain ni Sunshine. Bunsod na rin ito ng ani patuloy na pagtanggi ni Cesar na ibalik sa kanya ang 3 nilang anak na hiniram ng aktor noong pang July 29. After the hearing though, tila may narating na kasunduan ang 2 panig. Ngunit dahil sa gag order ng korte, naging limitado ang kanilang pahayag sa media. Pagkatapos ng hearing, nakangiting lumabas si Sunshine kasama ang 3 bata. Nang lumabas naman si Cesar, patakbo itong nilapitan ng kanilang pangalawang anak. Masaya. Going out, mamasyal mo. Pwede naman bumisita at kunin ni Cesar. Happy arrangement ka. Kapasalamat po kami dahil mabuti yung judge na nakapala. Everybody's happy. Sa kabila ng narating na kasunduan, kumpiyansa pa rin ang kampo ni Cesar na sa huli, the court will grant him permanent custody of his children. Aminado naman si Shine ever since na Cesar is a good father, that he's a good provider. Totoo naman na yung mga bata gustong-gusto kay Cesar. They enjoy the company of Cesar. In fact, yung birthday, sa ngayon, ang sinasabi ng mga bata, gusto nilang tumira sa Tivoli. For one, mas conducive para sa kanila, yung lugar. And mas may pagkakataon sila nakikita si Cesar from time to time. We're just happy that the children are happy. In a span of 2 weeks, 4 na usaping legal ang kinaharap ng mag-asawang Sunshine Cruz at Cesar Montano. Temporary Protection Order, Permanent Protection Order, Petition for Habeas Corpus, at paglabag di umano sa Republic Act 9262. The courts have yet to finally settle any of these issues. At kung itutuloy ang banta ng kampo ng aktres, madadagdag pa sa listahan ang masalimuot na usapin ng annulment. Walang takot sasabihin ng Star Talk. The intricate legal battle between Cesar and Sunshine began a long time ago, but the war is far from over. At katulad ng ibang away mag-asawa, malinaw dito kung sino ang tunay na biktima. The children.
Mga inosenteng supling na nadamay lamang sa problemang likha ng kanilang mga magulang. The ironic thing is that in most cases of showbiz separations, the parties will say that they are doing this for the children. Ngunit walang takot naming sasabihin, it is not so much what they are doing for their children. It is what they're doing to their children.